Ano bang nangyari dito sa SMB? Sila pa nga yung may import, sila pang talo. At si Venky Joyce naman nakabihis pero hindi gamit yung jersey niya. Para bang wala talagang balak maglaro. Nasa bench lang siya at nanonood. At ito namang SMB, ang dami nagsasabi na nakakahiya daw sila. Dahil first time tong nangyari na yung kalaban walang import pero sila pang talo. Ito na bang tamang panahon para palitan na si Coach Gallant at ang kanilang import na si Ivan Aska? Second update, Kai Sotto aalis na po sa B-League at sa pagkakaalam ko parang ayaw na raw ng Hiroshima sa kanya. Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Ang Australian import ng Northport na si Venky Joyce ay hindi po naglaro laban sa San Miguel. Ano kayang iniisip ng NP gayong San Miguel naman ang kalaban nila? Minamaliit ba ng NP ang SMB or sadyang nagpatalo sila sa labanang ito para sa SMB? Well, nabalitaan namin na mukhang injured nga raw itong si Venky Joyce para yung kamay niyang may problema. Alam niyo grabe ang pagpapakilala ni Venky sa PBA ha? Isipin niyo nakakuha siya ng 43 points last game. Grabe mga to. Kaya palang ganda ng record ng NP ngayong conference. Kasi bukod sa gumaganda ang kanilang chemistry, fit din si Venky sa kanila. Talagang all-around package deal na si Venky at hindi siya naiiwan sa mga imports na gaya ni Tyler Bay. Yung outside shooting niya napaka-explosive. Kaso, wala nga siya diba? Kaya isang wide open shots ito para sa San Miguel import na si Ivan Aska. Kaso lang nung mga una hanggang ika-4 na quarter, parang San Miguel pang naghahabol. Nako, napahiya tuloy ang SMB sa first half kasi naghahabol sila sa team na partida, wala pang import. Ang kinagandahan ng NP, mataas ang puntos ng mga locals nila. Base sa status na naitala ng PBA.ph, ang locals ng NP ay nagatid sa kanila na magkaroon ng lead dahil ang bench points nila 55% at ang 55% na yan halos puro 3-point shots lahat. O diba? San ka pa? Kaya pala kahit walang import, magandang composure. Habang SMB talagang kinain lang sa locals ng Northport. At eto na nga sa dulo, talo ang SMB. Ay nako, napahiya talagang SMB. First time nang nangyari sa PBA ito na walang import pa ang nanalo at San Miguel pa talagang kalaban. Ang sinisisi ng mga tao si Coach Gallant, nagpapatunay na mahina talagang comprehension niya. Paano nila nagawang maghabol gayong si Abay lang naman ang wala sa kanila? Kung ako sa SMB, maalarma talaga ako dyan. Tapos sinisi din ng mga tao si Ivan Aska kasi mababa raw ang average points. Sana daw palitan na raw agad habang wala pang eliminations. Congrats nga pala sa Northport kasi sila pa ang nakagawa niyan sa history ng San Miguel franchise. Siguradong pag-uusapan na naman ng mga taong kahihiyan na natamo nila. Wake up call ito at siguradong hindi nila palalampasin the next time magharap sila. Second update, nakakalungkot ng pangyayari naman sa karera ni Kai Sotto na dati-rati hinahype ng mga tao pero ngayon tahimik pa rin siya. Ang dami nagtatanong sa akin, ano ba talagang nangyari kay Kai Sotto? Bakit DNP siya? At hindi na rin siya nakahagilap sa social media ngayon. Yung iba nga halos inuulit na lang yung mga old videos niya para lang makapag-upload ng update tungkol kay Kai. Teka, nasaan at ano nga bang nangyari kay Kai Sotto? May nakapagsabi sa amin na mukhang hindi na raw magtatagal si Kai Sotto sa B-League. Di ko alam kung lilipat ba siya or talagang wala na siyang babalik ang team sa B-League. Sa pagkakaalam ko kasi si Kai Sotto nagkaka-average lamang ng 11.6 rebounds, 1 assist per game. Kung titingnan mabuti, hindi talaga satisfying yung performance niya lalo na ngayon na ilang games na siyang binangko ng Hiroshima. Bakit nga ba siya binabangko at laging nasa DNP list? Sa pagkakaalam ko rin may iniinda raw itong injury na hindi pwedeng pilitin. At ang Hiroshima po ngayon meron namang big man na nagagamit na di hamak mas may tulong pa kesa kay Kai. Kinagandahan kay Kai kapag nandyan siya, talagang siya yung legit na rim protector pero minsan nasisira ang composure ni Kai sa rebounding department kasi madali siya itulak. Napansin ko ito nung naglaro siya sa Orlando Magic. Ang bilis niya itulak tapos talo sa rebounds. Kung iisiping mabuti, ano pang mapapakinabangan ng Hiroshima sa kanya? Ano pang kaya niyang gawin kung ganito nga si Kai Sotto? Injury prone tapos hindi pa rin nalalabanan ng kanyang weakness. Ang dami nagsasabi na Kai Sotto raw ginulat ang mundo. Pero ngayon parang munggo lang daw ang ginulay. Parang dadaigin raw ngayon ng Katniel yung pagyanig ni Kai sa mundo. May iba pa na nagsasabi na si Kai Sotto niyanig ang Luzon. Ang sinabi pa ng Hiroshima sa kanya dapat daw na mas maging kondisyon at matibay si Kai both ends of the floor. Base sa obserbasyon nila ngayon, hindi na raw magtatagal si Kai sa B-League. At ang alam ko ngayon may plano palang handler niya na bumalik siya sa NBL kung may tatanggap.